May plano ka bang pumasok sa mundo ng pagninegosyo at binata ka pa? Wag na wag ka muna mag-aanak is the best advice sa lahat ng binata dyan na gustong pumasok sa mundo ng pagninegosyo. Ito, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. By the way, ako nga pala si Jeffoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Mga kanegosyo, isa sa pinakamahirap na pasukin ang mundo ng pagninegosyo. Bukod sa mahirap yan mga kanegosyo, automatic magkakamali ka sa pagninegosyo. Or malulugi ka ka. At kapag meron kang anak mga kanegosyo, doble yung hirap kapag may pamilya kang binubuhay at nagninegosyo ka. Kapag nalugi ka sa pagninegosyo at automatic kailangan nating malugi. Hindi po automatic kapag pumasok ka sa mundo ng pagninegosyo, ikaw na si Mark Zuckerberg, mga kanegosyo. Magkakamali ka at malulugi ka. At kailangan prerequisite yun para sa tagumpay sa pagninegosyo, ang pagkalugi. At napakahirap malugi kung may binubuhay kang anak, mga kanegosyo. Dahil kapag nalugi ka, hindi mo pwedeng sabihin sa anak mo, wag muna tayong kumain ngayon dahil nalugi si tatay. Kung binata ka, advantage, bakit ka mo? Okay lang kahit isang beses ka lang kumain, isang beses ng araw. Okay lang kahit makitira ka muna sa magulang mo. Lugi ka eh. Mag-recharge ka muna. Pero kung may pamilya kang binubuhay tas nalugi ka, ang hirap nang bumalik sa pagninegosyo. Kasi kailangan mong magtrabaho agad. At pag pumasok ka sa pagtatrabaho, iisip-isipin mo lagi yung pagkalugi mo. Hanggang manlumo ka na lang. At ayaw mo nang bumalik sa pagninegosyo. Kaya kapag kung binata ka pa lang mga kanegosyo, ako, wala pa akong anak mga kanegosyo, binata pa ako. Kaya sobrang advantage sa akin yung pagpasok ko sa mundo ng pagninegosyo. Kung binata ka pa lang mga kanegosyo, wag ka muna kahit kumikita ka na ng limpak-limpak. Tsaka sa ating mga lalaki, ang prime age naman talaga natin is nasa 30s to 48 years old mga kanegosyo. Hindi naman tayo tulad ng mga babae na pagdating ng 30s, hirap na magbuntis. Pagdating pa lang natin ng 30s, doon pa lang papasok yung prime age natin. Mas tama nga yung edad na yon na sa pagpasok sa mundo ng pagiging tatay. Kasi mas wise na tayo mag-isip, mas emotionally control na natin sarili natin, mentally, yung finances natin, marunong na tayo gumawa ng pera, spiritually, ready na tayo mga kanegosyo. Kaya walang problema as long as nalagaan natin yung physical health natin, hindi tayo fit yung katawan natin, as long as nalagaan mo yung mental health mo, yung emotion mo, meron pa rin magkakagusto sa inyo mga kanegosyo na babae. Kaya wag nyo madaliin. Kung may girlfriend ka ngayon, wag nyo madaliin. Kung may anak ka na, ang kinakausap ko dito, wala na tayong magagawa dyan. Yung mga binata pa na gustong pumasok sa mundo ng pagninegosyo. Kung may girlfriend ka ngayon, fiancé pa yan, wag mo muna madaliin. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, wag ka muna mag-aanak. Sobrang advantage yan mga kanegosyo. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to, comment ka lang sa baba, sabihin mo baby, para malaman ko lang yung tumatapos ng video ko. Heart mo na rin to, subscribe ka na rin sa akin. At bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.